Hi, this is Todo Career, and today we're going to talk about our favorite apps that we use as tech guys. And this segment is called Tech Talk. My favorite productivity app is probably Reminders. Maganda siya aside from Notes. I like Notes also, but for Reminders, they just alarm and notify me when a task is needed. No? And then, meron din siyang urgency feature. So, I like that. Kasi, as a makakalimutin person, I tend to forget things. Ako, millennial, yung favorite ko now is Note, lalo na pag nakasync sa laptop mo tsaka sa phone. Tapos, I just use the checklist, yung format. Tapos yun na, simple lang. Pag nagawa mo, click mo lang doon, tapos ko na, bababa na siya. Dagdag ka lang ng dagdag, buburahin mo lang. Tapos, Notes. Ako, Evernote talaga. Meron ba sa phone yun? Meron ba sa phone yun? Ako, Evernote. Sobrang gustong-gusto ko Evernote kasi you can create separate notebooks for different agendas. Ito yung green di ba? Ito yung... Yeah, green elephant. The mighty elephant. Si Dumbo yun. Kulay. Okay. Anyway, makaka-create ka ng checklist doon, mga to-do list mo. So, yun din, ganun din ako dahil medyo pinagsasabay-sabay natin mga bagay-bagay para hindi mo makalimutan. Lagay mo lang doon. Pagtapos na, cross out niya. Pwede rin naman hindi cross out, mawawala mismo sa list. Ako gusto ko lang na cross out para nakikita ko kung tapos ko na or baka kasi hindi ko pa pala siya nagagawa. So at least pag naka-cross out lang, alam ko nagawa ko na. Then of course yung reminder, yun din. Tsaka ako pag nagbabasa ako ng libro, Top 1 lang. Ano yan? Sorry. pag nagbabasa ako ng libro, hindi sa Evernote pa rin. Sa Evernote. Alam ko, babagay yung ibang app Pag nagbabasa ako ng libro, gusto ko kasi minsan pag memorable sa akin yung quote, yung mga statement. Na-highlight. Talaga. For me, my go-to work tool or tools are Notion and Slack. Notion because of its various functionalities. So, lahat na nandun. So, kung gusto mo ng table, may bulleted list. You can even design it on your own preference. It caters to everyone in terms of their comprehension sa mga notes nila. Or parang, basta you can design it the way you want. So, it's very flexible and very functional. Next naman is Slack. I just love the function na pwede kang mag-start ng thread and then that opens up another conversation and it saves all your messages, lalo na ako kapag naka-premium ka. So, ang ganda lang, ang ganda. Thank you, Slack. Not a sponsored video. Baka naman. Speaking of sponsors, we just want to share yung isa sa mga sponsors namin for this video. MMDC. If you are someone working student or if you are a student na gusto mag full-time na pag-aaral lang, or if you are working and you want to study again, maybe this is for you. MMDC is purely an online digital college. They offer specific, curated, well-researched courses na pasok sa tech industry now. So, ni-research nila ano yung mga kailangan sa workplaces, anong mga skills, and binase nila doon yung curriculum nila. And not only that, sobrang flexible. They offer school sa umaga, session sa umaga, sa hapon, sa gabi. So, for sure, may papasok at papasok sa schedule mo. So, go ahead, check them out at mmdc.mcl.edu.ph. May go-to work tools. Ngayon kasi depende na, na of course there's going to be that chat messaging app na within the company na yun talaga yung ginagamit. Currently it's Discord, pero dahil ko nang naranasan Microsoft Teams, Slack, kung ano pa. So far, okay naman, Discord gets the job done. So, I mean, okay lang. Chill lang, di ba? Naranasan mo na, Yammer na rin. Facebook? Oo, wala pa. Aside from that, pinaka-gusto ko is Jira, Confluence, especially sa work sa tech industry. I love Confluence, especially I'm a product manager. I have a lot and I have a very organized
product requirements there. May product requirements documentation ako. Tapos kada isa doon, yung bawat products. Kada isa doon, may feature. Oo, sarap. Mwah! Crisp product requirements document. So sobrang ganda. Confluence and Jira. Aside from that, of course, there's the email. But I still use Notes. So I use Notes for both work and for Todo and other things. So yeah. Okay. Sa akin, personally, yung whimsical. It's very powerful. Pwede ka mag-create ng mock-ups, maging collaborating tool din, no? So, pwede rin mag-notes, ganun. So, pag meron ako in-imagine na product or process na kailangan ko i-present via flowchart, nandun na lahat. So, luckily nakaka-create naman ako ng mock-ups. So, pwede ko rin naman siya gawin doon. Yan. And then, Jira, ako rin. And Confluence. Sobrang ganda. Kasi ang ganda pang tracking, ang ganda ng pang-organize. Wala na akong makita pa sa ngayon na kagaya ng... Sa ngayon. Kasi nag-evolve naman lahat. Pero sa ngayon, parang sila yung nasa pinaka-unahan ng linya para sa akin. Pwede ba magdagdag? Hindi ko na makalimutan. ChatGPT. ChatGPT, if you want to create parang outlines lang, or if you want to check your grammar, if you want to turn something into a table. Or at least a head start for anything that you want creatively, or graph. Yeah, so sobrang... To be fair naman. Pero sige, wala na yung pero. Yeah, ChatGPT. Yeah. Padaliin mo buhay mo. Yeah. And Copilot for Microsoft. Copilot. Gemini. Kung ano pa. Ako, Duolingo. Parang ngayon, currently, yung streak ko ata, 1,551 days na ako nagdo-Duolingo. Tuloy-tuloy, araw-araw, walang mintis. 1 lesson, 2 lesson, 3 oras. German, Japanese, pwede. Kahit ano. Yun, Duolingo yung favorite app ko so far. Siguro, ako kasi, kaya ako sila naging favorite kasi yung benefit ko for those. Wala na akong apps sa phone na halos hindi ko na visit. So, 3 yan. Move It, Angkas, Joyride. So 3 yan. Move It, to be honest. Move It kasi ang ganda. Siyempre, kailangan sa pag-transport ko, di ba? So, mabilis yan. And at the same time, mabilis makabook. As a busy person. Ang dali rin ng UX, diba? Ang dali rin ng UI/UX nila. Mas madali siya versus the other two. But mahal ko rin kayo, no? So, pero sa ngayon, among you guys, Move It sa akin. Second is Go Time. Yung pagka-smooth niya sa UI/UX niya, refreshing, madali i-manage. So, nagagamit ko rin talaga pagka kailangan ko mag-transact. So, actually, yan sila Hobby. Pagka may mga kailangan kami transact, mag-download na kayo ng GoTime. So, para mas madali yung mga transactions namin. Yan. Lastly, Quits. Totoo lang. Nakalimutan ko sa entertainment, somehow entertainment pala yung TED app, no? Yung mga TED Talks. Nagustuhan ko lang siya. Kasi, ang problem ko lang... Si Mark Wahlberg yan, diba? Pwede ba? Pwede ba? Favorite movie ko rin yun, pero wag. Pwede bang wag? Yung 1 or 2. Parehas. Yun nga, sa TED, kasi, pwede mo naman siya mapanood sa YouTube yung ibang mga videos. Pero, madidistract ka kasi iba ba to sa'yo ng mga suggested, diba, videos. So, might as well doon ako manood ka na lang sa TED. So, at least, focus siya doon sa mga TED videos. Tapos, yun, Spotify. Yan. Kasi, mag-gym, mag-work, mag-tambay. Masarap makinig ng music. Top choice for the apps. Overall, yeah. Overall, favorite app of all time, hands down, YouTube. Of course, you gotta be careful sa content that you consume. Ako, it's all about personal development, news, business, finance, yung mga CNBC, personal development guys, sila Alex Costa, Jose Zuniga. Super nakatulong sila sa akin. Very educational for me. Tapos samahan mo pa ng YouTube Music. Yun na, kompleto na. You have music, tapos pwede mo pang i-lock yung phone mo. Kunwari, if you're listening to a video podcast, lock mo lang yung phone mo, tuloy-tuloy yung audio.
super helpful for me when I'm working out or when I'm working. Parang pang white noise, ganyan. I guess that's it. Please like and subscribe and join our newsletter, todocareer.com. Join our newsletter. Thank Thank you. you. See you in our next video. Sige.